Amen. So mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 21. Okay. Day 2. Week 21, day 2. So medyo apektado pa rin yung boses ko. Okay, so magbabasa na ako. Romans 16:25-26. Now to him who is able to establish you according to my gospel, that is the proclamation of Jesus Christ according to the revelation of the mystery, which has been kept in silence in the times of the ages, but has now been manifested, and through the prophetic writings has been made known to all the Gentiles for the obedience of faith. Amen. So yung highlights dito sa verse na ito, sabi niya, okay, to establish you. Sabi niya ganun. Ibig sabihin, to establish. Patatagin tayo. Okay, patatagin tayo. Okay, una-una, ang buhay natin bilang isang Kristiyano, nagsimula sa gospel. Kaya sabi niya, according to my gospel. Okay, so yung gospel ay ito yung pagpapahayag kay Jesucristo. So ang gospel si Jesucristo. So diyan tayo nagsimula. Okay. Pagkatapos sabi niya, according to the revelation of the mystery. Okay, so ang sumunod diyan, okay, ay ang revelation, ang pagpapahayag, okay, ng hiwaga. At itong hiwagang ito yung binabanggit natin na naitago sa mga nagdaang kapanahunan, subalit siya ay naihayag sa pamamagitan ng mga propeta. At ito ay naipakita rin sa mga hentil tungo sa obedience of faith. So yan yung pagpapatatag sa atin. So paano ka ba maging matatag na isang tao? Siyempre, ang simula mo ay ebanghelyo muna. At mula sa ebanghelyo, kailangan sumulong ka, magkaroon ng pangitain tungkol sa hiwaga. Ang hiwaga na naitago sa nagdaang kapanahunan at naihayag sa pamamagitan ng mga apostol at propeta. So yan yung magpapatatag sa atin. Maski dito sa MR na ito, binabanggit, tuloy-tuloy natin binabanggit yung hiwaga. Kasi dahil hiwaga ito, hindi naman ganun kadaling maintindihan, hindi rin siya ganyang kadaling makita. Kaya kailangan mag-exercise ng espiritu para tayo ay makakita, makaintindi, makaunawa ng mga hiwagang ito na magpapatatag sa atin bilang mga believer. Dapat hindi lang tayo mga believer na basta believer lang. Dapat matatag ka. At ang pagpapatatag dito ay may kinalaman sa mga pangitain. Ang isang believer na may pangitain tungkol sa hiwaga na naitago sa mga nagdaang panahon ay matatag na mananampalataya. So magbabasa na ako. We need to receive the same revelation given to the leading apostles and prophets. We must receive it ourselves personally and subjectively by being strengthened into our inner man. This revelation concerning Christ and the church is the economy of God, the hidden mystery. Sinasabi kasi sa atin, ang mga nakakita nito ay ang mga nangungunang apostol at mga propeta. Pero sinasabi niya, dapat tayo din kung paano nakita ng mga apostol at propeta ang pahayag na ito tungkol sa hiwaga ng Diyos. Kailangan makita mo rin ng personal. Pag sinabing personal, ikaw mismo nakita mo, Panginoon, kung ano nakita nila. Dapat makita ko rin. At posible naman yan kasi sinasabi sa atin, nakita nila ito sa pamamagitan ng Espiritu. At tayong lahat ng mga mananampalataya sa bagong tipang ekonomiya ng Diyos ay merong Espiritu.
Hindi ordinaryong espiritu, kundi pinaghalong espiritu. Kaya mahalaga kung anong nakita nila, makita rin natin. No? At ang sinasabi natin pahayag dito na dapat makita natin ay tungkol kay Kristo at ang Eklesiya na siyang ekonomiya ng Diyos. Amen. So, yan yun. At para makita natin yan, sinasabi rito, dapat mapalakas tayo sa ating panloob na tao. So, mahalaga, mapalakas tayo sa panloob na tao para makakita tayo. Amen. If we do not have the revelation, then we cannot be apostles and prophets. Amen. If we have the revelation of God's economy, we will be followers of the apostles and prophets in God's New Testament ministry. Amen. So kung hindi ka nakakita, hindi ka apostol at prophets. Pero kung nakakita ka, tayo ay mga tagasunod ng mga apostol. So yan yung ibig sabihin. Kaya paulit-ulit na binibigyan natin diin, dapat makita mo itong pahayag na ito. No, upang sa panahon na ito, tayo ay maibangon bilang mga napapanahong mga propeta at mga apostol. Ang mga apostol, ang mga propeta, katulad din natin yan ng mga mananampalataya, no, na nakakita. May espiritu, nakakita. Tayo, may espiritu, dapat makakita rin. No? At kaya kailangan ng pagpapalakas ng panloob na tao. Kaya yan yung panalangin ni Pablo. Sabi niya, nananalangin siya sa mga believers para kayo ay ma-strengthen into your inner man by the Spirit. Sa pamamagitan ng Espiritu, mapalakas kayo sa panloob na tao. So, importante yung ating Espiritu, yung panloob nating tao, mapalakas yun, mai-uplift para makita niya ang mga pahayag na ito. Amen. Amen. So, today's reading na tayo, regarding Christ as the mystery of the church, Ephesians 3:6 says that in Christ Jesus, the Gentiles are fellow heirs and fellow members of the body and fellow partakers of the promise through the gospel. So, tatlong binabanggit dito. Okay? Tayo mga hentil, no, ay naging kasamang tagapagmana, kasamang miyembro ng katawan, kasamang nakikibahagi sa pangako ng Ebanghelyo. Kasama. Ibig sabihin nito, magkakasama tayo sa mga blessing na ito. So, tatlong blessing ang binanggit dito, no, na kung saan tayo ay magkakasama. No, sabi niya, fellow heirs, fellow members, fellow partakers. So, yan, tatlong blessing na yan. Magkakasama tayo rito. Ibig sabihin, mutuality ito. No? So, yung mga kapatid sa church, no? At maging yung mga believer na mga Hudyo, kung naligtas sila, nanampalataya sila sa Panginoon, kasama rin natin yan. Magkakasama tayo. No? Na tagapagmana, okay? At miyembro ng katawan, nakikibahagi sa pangako ng Ebanghelyo. So, yan yung tatlong blessing. So, tingnan natin kung ano ba itong tatlong blessing na ito. Amen. The expression fellow heirs indicates that in God's economy, God's New Testament economy, okay, are chosen, the chosen, redeemed, and regenerated Gentiles and the believing Jews are fellow heirs of God, inheriting God. Amen. Heirs ay tagapagmana. Pero para ka maging tagapagmana, may mamanahin ka. Kung wala kang mamanahin, hindi ka tagapagmana. At sabi rito, ang minana natin ay ang Diyos mismo. Siya ang ating mana. Naku, meron pa bang mas matindi kaysa sa Diyos mismo? Anong mana mo? Brother, ang Diyos mismo. At hindi lang ako, fellow heir tayo. Magkakasamang tagapagmana. So, yan yung una. Yan yung unang pagpapala. Okay.
Tapos, sabi niya, the phrase, fellow members of the body, indicates that the saved Gentiles and the saved Jews are fellow members of the one body of Christ as his unique expression. O, yun naman yung pangalawa. Ano yung second blessing mo? Okay, fellow members. Tayo ay mga miyembro ng katawan, bahagi ng katawan. Nag-iisang katawan ni Kristo. Ang eklesiya para sa kanyang kahayagan. Kaya, member tayo ng katawan ng Panginoon. So, ang eklesiya, hindi siya organization. No, hindi siya organization. Ang eklesiya ay organic body. No, katulad ng, kung para maintindihan mo ang eklesiya, tingnan mo yung katawan mo. Maraming miyembro yan, mata, ilong, bibig, tenga, kamay. No? Parang ganyan. No? Ginawa tayo mga miyembro ng katawan. Amen. So, excuse me ha. Hello? Hello po. Oo. So, sino to? Hello, brother. Danny po. Oo. Hello, brother. Ako po si Brother Janet po from Church in Santo Tomas. Okay. Ako po yung ni-recommend ni Brother Joseph Ramiscal regarding po sa wedding ng Batalaki. Ngayon, malalaman po kung July 31 or August 1 po. So, Available po ba kayo, brother, ng ganang date? August, ano yung isa? Ano po, brother? Ano yung date ulit? Pakiulit. July 31 po or August 1. July 31 or August 1. So, ganito, brother, pwede ba i-message mo sa akin para ma-check ko sa schedule ko? Medyo nagbi-video kasi kung... Check na po ako sa brother. So, alam mo yung messenger ko, no? Opo, bali nag-chat na po ako sa messenger niyo, brother, tapos nag-text na din po ako sa inyo. Say ko na lang po yung reply niyo po. Oo, sige. Sasagutin kita agad. Medyo nagmagawa lang ako ng video ngayon eh. Oo. Okay, brother. Okay, sige. Thanks for calling. Okay. Okay po. Amen. Okay. Ano yun? Inquiry about kasal. Okay, so nandito tayo sa tatlong blessing. Okay, so yung tatlong blessing. Okay. So yung una, heirs. Ginawa tayong mga heirs para manahin ng Diyos. Fellow heirs. Pangalawa naman, members of the body of Christ. Okay? Para maging bahagi ng katawan ni Kristo. Okay, excuse. Okay. Tapos yung pangatlo naman, okay. Okay. Partakers. Okay. Ang pangatlo naman blessing natin ay ginawa tayo mga partakers of God's promise given in the Old Testament concerning all the blessings of God's New Testament economy. Partakers naman. Ibig sabihin ng partakers, nakikibahagi, sama-sama tayo nakikibahagi dyan. So ito naman yung blessing ng pangako. Kasi sa lumang tipan, yung pangako, yung mabuting lupa, naging blessing yan sa Old Testament, yung mabuting lupa. Pero pagdating sa bagong tipan, okay, ang blessing ay yung spirito, okay, na nagpapaloob sa lahat. Yan naman ay naging mga magkakasama tayong nakikibahagi sa espiritu. Umiinom, kumakain, hindi ba? Sabi sa Biblia, nung ikaw ay mabaptize, no, nilagay ka sa isang posisyon para uminom ng espiritu. Partakers yan. No? At sinabi ng Panginoon, siya ang tinapay ng buhay. Pwede mong kainin. Partakers yan. Kaya tayo ay mga nakikibahagi, no, sa natatanging pangako na binigay ng Diyos mula pa sa lumang tipan. Okay, pero ang realidad niyan ay ang espiritu. So, huwag niyo kalimutan yan. So, tatlong blessing. Dapat ma-memorize natin yan. Heirs, okay, members of the body, partakers of the promise. Okay, yan, tatlong yan. Ang tatag niyan. Posisyon natin ngayon yan.
Okay, kaya tayo mga believers, sobrang mga pinagpala. Hindi ito mga pagpapala ng mga material, kotse, bahay, bigyan ka man ng eroplano, barko, wala naman yan eh. Wala yan. Ang totoo mga pagpapala ay mga spiritual na pagpapala. Katulad ng Diyos. Di ba? Minana mo ang Diyos. Ayaw mo ba yan? Okay, kapag may Diyos ka, meron ka lahat. Yan, ginawa kang bahagi ng katawan ni Kristo. At nakikibahagi sa kanyang pangako na walang iba kundi ang Espiritu. So ito yung blessing na binabanggit dito. Tatlong matitinding blessing bilang mga nananampalataya. At sinasabi, fellow, magkakasama tayo dyan. Hindi lang ako, kundi lahat ng believers pinagsama-sama para pagpalain ng tatlong pagpapala na yan. Diyos, katawan ni Kristo, okay, at nang nagpapaloob sa lahat na Espiritu. Yan ang atin. Amen. Okay, so tuloy ko yung basa, sabi niya. Being fellow heirs is related to the blessing of the household of God. Yun. So, yung pagiging heirs na minana natin ng Diyos, ito ay may kinalaman sa sambahayan ng Diyos. Sambahayan ng Diyos. Amen. So, yan yung unang pagpapala. Tapos sinasabi naman niya, being fellow members of the body is the blessing of the body of Christ. So, yung body of Christ, naging blessing sa atin yan. Kasi member tayo ng katawan. Kung hindi ka member ng katawan, wala kang kinalaman sa katawan. Kaya ang katawan ni Kristo, okay, ay naging pagpapala sa atin kasi tayo ay member ng katawan ni Kristo. Tapos yung pangatlo naman, being fellow partakers of the promise to the blessing of the promise of God. Yan, ang pangako ng Diyos. Okay. Ang pangako kasi ng Diyos ay sinalita niya nung tinawag niya si Abraham. Dadaling kita sa isang mabuting lupa. Pagdating sa New Testament, sinabi ni Paul, okay, ang pangako ng Diyos ay ang Espiritu na binigay sa atin. Amen. Okay, so in Ephesians 3, Paul tells us that the revelation of the mystery concerning Christ for the church has been given to the apostles and prophets. Paul's revelation of Christ was mainly a revelation of Christ's unsearchable riches, according to verse 8. Amen. Paul announced the unsearchable riches of Christ as the gospel. The riches of Christ are what Christ is to us, such as light, life, righteousness, and holiness. What He has for us and what He accomplished, attained, and obtained for us. These riches of Christ are the unsearchable, untraceable. Amen. O ito naman, ang pahayag ni Kristo kay Paul na binabanggit niya, okay, ay ang hindi masayod na kayamanan ni Kristo. Kaya sabi niya, yan yung gospel. Ang hindi masayod na kayamanan ni Kristo. Hindi lang si Kristo, kundi mayaman siya, masagana siya. Yan yung nakita ni Paul. Ano ba ito? Sabi niya, ang kayamanan ni Kristo ay kung ano si Kristo mismo sa atin. Yan, so yun yung kayamanan. Si Kristo siya, at kung ano si Kristo, sinama niya. Sinama niya. Hindi niya binigay yung sarili niya, tapos yung mga meron siya, hindi niya isinama. Kundi si Kristo at lahat ng kung anong meron siya. Okay. So yan yung gospel. Halimbawa, ano bang meron kay Kristo? Liwanag, buhay, katwiran, kabanalan. So yan yung mga pangunahing dinala niya sa atin. Di ba? Buhay. Wow, di ba kayamanan ng buhay? Liwanag, kayamanan yan. Katwiran, yan ay kayamanan, kabanalan. Lahat ito mga kayamanan na dinala ni Kristo sa atin. At hindi lang yan. Lahat ng mga bagay na naisagawa niya
dinala rin niya sa atin. Yung mga proseso niya. Pagkakatawang tao, nakikibahagi tayo. Kanyang crucifixion, resurrection, lahat ito. Di ba? At mga bagay na natamo niya. Narating, natamo, okay? At mga prosesong dinaanan niya. Lahat ito, no, dinala niya sa atin bilang kayamanan ni Kristo. Kaya mayaman, sobrang yaman. At tinatawag tong kayamanan na to na hindi mo unsearchable, hindi mo maarok na kayamanan. Sobrang yaman na hindi mo na kayang maintindihan, maipaliwanag. So, ganyang uri ng yaman. At lahat ng mga kayamanan ni Kristo, okay, ay hindi masayod, okay, at hindi mo kayang untraceable, hindi mo siya kayang maintindihan. Ganyang klaseng kayamanan ang nakita ni Pablo bilang ebanghelyo. Kaya nung nag-preach siya ng gospel, dinala niya itong kayamanan ni Kristo tungo sa mga believers. So yan ang meron tayo ngayon. Yan ang meron tayo. Amen. To see and understand such a mystery of human mentality is altogether inadequate. This is why the Apostle Paul prayed that God would give us a spirit of wisdom and revelation. Amen. That we may understand the church, which is the mystery of Christ. Amen. So sinasabi niya itong mga bagay na ito, hindi kayang intindihin. Hindi siya kayang intindihin ng ating kaisipan. Sobrang lalim kasi. Alam nyo kasi, yung mga spiritual na bagay, hindi kayang arukin ng ating kaisipan. Totoo yan. Hindi mo maintindihan. At kuminsan, yung mga taong gumagamit ng kaisipan, lalong nawawala sa pananampalataya. Kasi hindi naman yung kaisipan ang tamang sangkap para intindihin mo itong mga bagay na ito. Pag bumaling ka sa kaisipan mo, marami kang sasabihin ng mga pangangatwiran lang na ba't ganyan, ba't ganito. Pero pag pumasok ka sa espiritu, yun ang may kakayahan para intindihin, makita, mahipo, maunawaan ang mga hiwaga na ito. No? At sinasabi dito, si Pablo sinasabi niya, nawabigyan tayo ng espiritu ng karunungan at pangitain. Ang espiritu ng karunungan at pangitain ay nandoon sa espiritu natin. Wala sa kaisipan. Kaya kailangan mag-aral ka. Bumaling sa espiritu. Bumaling sa espiritu. Panginoon, makita ko to. Maging si John, sabi niya, I was in the spirit on the Lord's day. Tapos nakita niya ang Panginoon. Ang dami niya nakita. At yan nakita niya sa kanyang espiritu. Tapos yung mga apostol naman at mga propeta, yung hiwaga na naitago yan Hindi mo basta makikita yan. Nakita din nila sa pamamagitan ng espiritu. Kaya ang espiritu natin, kailangan niya ng karunungan at pahayag. Amen. Amen. So, tuloy ko yung basa. Amen. So, in Romans 16:25 to 26, Paul speaks of this mystery, which has been kept in silence in the times of the ages, but has now been revealed in the New Testament age. Praise the Lord, we are in the New Testament age. Na ipahayag ito sa panahon na ito. Kasi kung tutusin, tama naman. Ito ay nakita nila sa pamamagitan ng kanilang espiritu. Pero dapat tamang panahon din. Kung hindi panahon ng New Testament age, hindi mo din ito makikita. Sabagat karamihan dito ay na-accomplish sa panahon ng bagong tipan. Di ba? Yung proseso ng Panginoon, natapos yan sa panahon ng bagong tipan. Kaya, dalawang bagay para magkaroon ka ng pahayag. Dapat nasa tamang panahon ka, katulad natin. Nasa New Testament age tayo. At susunod, dapat malakas yung espiritu mo, napalakas yung panloob mong tao para makita mo itong mga pahayag na to.
Amen. So, okay, so sabi niya, but has been revealed in the New Testament age, which is mainly of two aspects. The one is the mystery of God, which is Christ, who is in the believers as their life and their everything, that they may become the members of his body. And the other is the mystery of Christ, which is the church as his body to express his fullness. Amen. So yung God's New Testament economy sa bagong tipan ay dalawang mystery. Una, si Kristo ay ang hiwaga ng Diyos. So yun yung unang mystery. Si Kristo ang hiwaga ng Diyos. Nang ibig sabihin, ang Diyos ay mahiwaga. Upang makilala mo siya, kailangan makilala mo si Kristo. Si Kristo ang nagpaliwanag sa Diyos. Kaya mula kay Kristo, naintindihan ng tao ang Diyos. At mula kay Kristo, nahipo ng tao ang Diyos. At mula kay Kristo, natanggap natin yung Diyos na dating nasa labas ng tao. Kaya si Kristo ang hiwaga ng Diyos. Tapos yung pangalawa naman, ang Eklesiya, ang hiwaga ni Kristo. Sa pamamagitan ng Eklesiya, si Kristo na mahiwaga din ay maiintindihan mo, mahihipo mo, maipapaliwanag sa atin. Kaya dalawang dakilang hiwaga. Okay, si Kristo at ang Eklesiya. So yan yung mga hiwaga. Ang pinakadakila, great mystery is Christ and the church. Christ as the mystery of God, okay, and the church as mystery of Christ. Amen. Okay, so dalawang hiwaga yan. Amen. Tapos sabi niya rito, yung si Kristo, okay, ay nadala sa mga believer bilang kanilang buhay, bilang kanilang lahat-lahat, upang sila ay maging miyembro ng kanyang katawan, okay, ay ang isang mystery, no, na sinasabi nating mystery of Christ. Ito ay walang iba kundi ang Eklesiya. Amen. Then Romans reveals how the believers are built together in one body to express Christ in local churches that have come into existence in many cities in a practical way, with all the saints loving one another and fellowshipping with one another among all the churches to express the body of Christ for the fulfillment of God's mystery. Amen. The eternal God, through the apostles and prophets, has made known this mystery to all the nations unto obedience of faith. Amen. So, dapat yung church. Okay, ano yung church? Ito yung mga believers na naghahayag sa Panginoon bilang katawan ni Kristo sa bawat city. Bawat city. So, ibig sabihin, ang expression ng church ay city-wise. City by city. Katulad ako, nandito ako sa Malolos. Church in Malolos. No? Kung saan ang mga believers ay nagsasama-sama, nagsasalamuha, nagmamahal sa Panginoon, sama-samang naglilingkod. So, yan yung expression ng church bilang katawan ni Kristo. So, yung church, hindi pwedeng lang, yung body of Christ, napaka-objective. Walang practicality. Dapat yung church ay merong practical aspect. Dapat local church yan. Church in every city. Pag nasa Manila ka, church in Manila. Nasa Quezon City ka, church in Quezon City. Caloocan, nasa church in Caloocan. Dapat, according sa city, ang boundary ay yung city. Yan yung church in every city. So, hindi lang siya mystery. Napaka-practical niya. Sa mga church ay ang hiwaga ni Kristo. Ang isang tao na wala sa church, hindi niya maiintindihan si Kristo. Mahirap. Maaari maintindihan ng isip niya, wala siyang karanasan. Kasi wala siya sa practical na buhay eklesiya. Kaya sinasabi natin, kung gusto mong maranasan kung ano ang hiwaga ni Kristo, dapat nasa practical na buhay eklesiya ka.
Nandito ang kanyang paggawa, ang pagsasalita niya, ang kanyang leading, ang kanyang expression. Kaya yan yung meron tayo ngayon. Sa isang banda, si Kristo, bilang hiwaga ng Diyos, tinatamasa natin, di ba? Nagiging practical natin siyang karanasan sapagkat siya ay Espiritu ngayon. Siya ay hiwaga ng Diyos na hindi nakikita. Na kung saan dinala ni Kristo itong Diyos na ito tungo sa atin. At sama-sama naman ang Eklesiya, ang hiwaga ni Kristo. Kaya yan yung two great mystery, Christ and the Church. Praise the Lord. Amen.